katulad sa atin, so mga squatters, kaya lang, pag dito kasi, nilalagay sila sa mga magagandang mga building o condominiums. So, maliit lang po ang mga rooms dyan, pero at least hindi sila alam. Huwag hindi ka katulad sa atin. Anyway, sa atin kasi ang lawak ng Pilipinas, maraming space na taluan mga bahay-bahay. Dito kasi hindi may limitasyon lang. So, gawa ng government dito, so nagpapatayo ng mga tayo ng mga building, so dyan sila nilalagay. At hindi po lahat nakaka-avail. So, marami pa din po mga klase na nakatira sa mga residential or sa mga mahal na units. Kasi guys, dito, pag ang sahod mo ay below 18 million dollars, ang mangyayari dyan, pwede ka na mag-apply ng government housing. So ngayon, hirapapol din yan, hirapapol. So pag dami na mahirap din dito, hindi lang halaga. Kasi natin yung government. So, ang nangyayari, parang i-figure yata sila mahirap yung sinulong sa ibang kabuuan ng sky. Yung iba, ilang taon na nag-apply, hindi pa na sila mabuhay. So, yun, almost naman government housing. So, yun nga, continue tayo. Ano ba na bulol-bulol? Continue tayo. So, dito, $18 which is $100,000 plus na sa 150,000 yata. Yan yung tinatawag nilang BRC, which is mahirap. Pero, hindi sila nahihirapan dahil once nakakuha na kayo ng unit sa government housing, ang mangyayari sa inyo guys, meron kayong allowance ng 1,000 plus na tapos kumuha ng bahay, mga condo na ibigay sa iyo lang sa government, 1,000 plus sa ganun. So may natira ka pang kain, so konti na lang. So hindi talaga, pagka mahirap, mayaman na rin na atin kasi malaga sa condo 18,000 dollars, which is over 150 yan sa atin. So, yun ang mangyayari guys. Yun yung mga dinadaanan ko. Kita nyo yung maganda. Pinapaganda ng government talaga. Napakaganda talaga. So, if you want to visit Hong Kong, I would like you to come and see their countryside, which is very nice, also very peaceful. So, nakikita nyo yung difference with the city, of course, sa city, sobrang crowded. So, makikita mo ng mga city dito, hindi masyado. Makikita mo ng mga convenience store, may market din sila dito. So, hindi ka mawo-worry dahil dito ka na mo may every designated area na ginagawa ng government na convenient po ang mga tao na dyan dahil may mga mini store, maraming mga convenience store, maraming restaurant,
isang kapatid para sa pero walang time kasi sa kanya kasi gawain sa bahay, anak, sugat ko din, tapos dito guys, alam mo yun, kahit na alam mo yung kapatid mo nandyan, pag oras ng day off mo, either Sunday or Saturday or weekdays dito, kasi hindi na talagang family, bagay mo anak, ayan, so yung dadalawin namin, minsan sa isang buwan, hindi siya kapatid, so ako, saka yung amo, kasi panako, dadalawin ko habang wala sila, kasi naawa kami, so lakad-lakad lang siya, so parang part-time siya. So yan po, houses. So dito na tayo, dito tayo sa Sunday. So maraming public house o public buses. Dito tayo buses, mga minibus. Minibus o yan. Hindi mo sasakit pa uwi. And bigyan mo yung balikin. Na-amaze talaga ako sa mga tao. Pinapalaki ko sa tapos pag medyo matanda, pusan ko lang yan. Para hindi ako sa touch. Tuloy po tayo, bababa ako dito. Tapos lalakad lang tayo. So medyo mahaba talaga nga ako dito. Kasi siya ako basta ito yung bus double decker ang tawag nito. So, ibig sabihin, may isang ibaba, may sa taas din. Magandang sakyan sa taas. Kaya lang nakakatawag kasi syempre, malakas yung patakbo ng mga driver dito guys. Pero within control sila. May control sila. Hindi po ako bagay-bagay. Mahirapan ka na makuha ng driver. Kaya na din yung sasabihin sa mga ganun. So, ngayon naglangkad tayo. So, medyo shaky yung aming ayan, so pagbaba tayo, nakikita niyo yan, so dyan tayo pupunta. Yung estate na yan, lahat yan nakikita natin ay government housing. So guys, ito na yung countryside. Diba ang ganda? Maraming mga puno. Inulit-ulit ko to lagi. Dito ko gustong pag ako yung nag-for good, gusto ko may bahay ako sa hindi siya masyadong bundok, basta may tubig, malapit mo siya, ay hindi ba siya, kahit hindi masyadong malapit sa market. Ang importante, accessible siya kahit nasa medyo malayo-layo sa market. Basta ang importante, marami siyang puno. Parang gusto ko sa jungle. Ang ganda dito. Kasi kahit countryside siya, so hindi nila yan. Lahat dito kumpleto na, may grocery dito sa area na to, may grocery, meron silang mga kainan, mamimili ka lang ng mga gusto mong kainan dito. Ito po yung mga public housing. Ang dito kasi sa Hong Kong, pag below 18,000 Hong Kong dollars yung sahod mo dito, pwede kang mag-apply sa mga public housing. So, yung public housing dito guys, so tingnan nyo, ibig sabihin, public housing, ang mga nakatira dito, nasa Middle Sea class C na mga tao. So, sa atin, mga squatters ang tinatawag. Pero dito kasi, hindi sila matatawag na squatters kasi pinagawan sila ng government ng magandang mga condominium. Yan yung flat na yan. Tapos dyan, nakakita mo lahat dito, public housing po yun. So,